Aring sa call center sila nagtatrabaho, ang mensahe namin, Igan, it's not who you are but what you do. Yung mga risk behaviors natin na dapat iwasan. ABC pa rin po tayo, abstain, be faithful, condom to protect yourself, at saka yung D, may gamatu kami, drugs, antiretroviral drugs para dun sa magpa-positive na. Tama-tama to, Igan, sapagkat malapit ng araw ng mga puso, baka sa isang pagkakamali po ay mauwi po sa trahedya po. Okay, so huling mensahe ho, Doc. Tandaan po, ang pag-iingat po ay personal na responsibilidad. Ang Department of Health po sa pangunguna po ng aming Secretary Cabral ay nagpapahayag po na magiging masigasig po kami para maproteksyonan po ang kalusugan po nating lahat. Dr. Eric Tayag, maraming salamat po. Dr. Eric Tayag po, Chief ng National Epidemiology Center ng DOH. Samantala, ikalimang batch ng mga Pinoy na nakaligtas sa lindol sa Haiti, nakatakdang umuwi sa bansa ngayong umaga. Para sa detalye, may report si Ian Cruz mula sa NAIA. Ian? Rhea, atin nga inaantabayan nandito sa NAIA Terminal 2 ang pagdating ng Philippine Airlines Flight PR-103 mula sa Los Angeles, California. Sakay nito, Rhea, ang pinakahuling batch ng mga Pinoy na galing nga sa bansang Haiti. Base sa impormasyong ibinigay ng DFA at OWA, ay 31 kababayan natin ang darating ngayong umaga. Ang batch sa ito, Rhea, ang pinakamalaki sa lahat ng mga batch na dumating mula nga sa nilindol na bansa. Alas 5:30 ang original na schedule ng dating ng kanilang flight, pero madedelay na raw ito, Rhea, at nakatakda ng dumating pasado alas 7 ngayong umaga. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ian Cruz, nag-uulat mula sa NAIA. Senador Panfilo Lacson wala sa Australia base sa intelligence report ng NBI. Pero kahit lumabas ng bansa si Lacson, iginiit ng kanyang abogado na hindi pa pwedeng ituring na pugante ang senador. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Ito marahil ang huling imahe kay Senator Panfilo Lacson bago maglahong parang bulan ng mga ibang bansa noong January 5. 2 araw bago isang pangreklamong multiple murder laban sa kanya sa Desir Corbito double murder case. Mismong abogado ni Lacson ang nagsabi, nasa Australia raw si Lacson. Pero giit ni Attorney Alex Avisado, hindi dapat ituring na pugante ang kanyang kliyente. Alam naman po ng lahat na umalis si Senator Lacson sa Pilipinas, hindi pa po naisasampa ng DOJ yung kaso sa kanya sa korte. Pero sa intelligence information na nakalap ng NBI Anti-Terror Division, wala raw sa Australia si Lacson. Hindi raw nila matiyak kung nasaan ito ngayon. Ibig sabihin, ang huling konkretong record ng kinaroroonan ng senador batay sa impormasyong hawak ng Bureau of Immigration ay ang flight niya patungong Hong Kong noong January 5. Hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa ring warrant of arrest na inilalabas ang korte para kay Lacson kaugnay sa Desir Corbito murders. Pero ang dati niyang tauhan sa PAOK-TF na si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao may mensahe sa dating boss. I know I went for an exile also, pero I came back to face the music. I hope he will do the same. Hamon naman ang isa sa mga itinuturing na mortal na kaaway ni Lacson na si Rosebud. Lacson, your time is up and you better come back home and face the music. Fear no one pag wala kang pinatay na tao. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, sinimula na ang Nationwide Voters Education Campaign. Pero ang palaman sa pagtuturo ng tamang pagboto, tinututukan pa rin ng grupo ang posibleng dayaan sa eleksyon. Darito ang report ni Tina Panganiban Perez. Sa paglulunsad ng PPCRV ng Nationwide Voters Education Campaign, binigyan ng ilang piling taga-media ng tig-iisang balota na kanilang shinade at isinubo sa PCOS machine. Yung mga botante, wala silang dapat na ikatakot bumoto kasi kahit na sinasabi na bago yung system automated, madali lang naman pala. Maliban sa aktual na demo, nagpalabas din ng video ang PPCRV kung saan ipinapaliwanag ang mga mangyayari sa mismong araw ng eleksyon, kung paano gumagana ang automated election system, ang mga security feature ng sistema at ano ang mga dapat at hindi dapat gawin ng mga botante at poll watcher. Naisa na ng PPCRV na paigtingin pa ng COMELEC ang kampanya para sa voters education. I will not say nakukulangan, pero sana mas mas agresibo pa. The COMELEC is doing everything it can, that it can to get the information out to as many people as possible.
Bagamat abala sa voters education, ang posibleng dayan para sa eleksyon ang pangunahing tututukan ng PPCRV. Ano pang bisa mo as poll watcher if you are not vigilant about cheats, whether internal or external? Paulit-ulit nang sinabi ng COMELEC at Smartmatic TIM Corporation na bagamat walang sistemang imposibleng mahak, napakarami raw nilang ipinatutupad na security measures na kung lahat daw ng tao sa mundo ay sabay-sabay na sumubok na i-hack ang sistema, ay mahina na raw ang 1 taon para mapasok nila ito. Ngayong Biyernes, ito-turn over na ng COMELEC sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang source code o ang software na gagamitin sa eleksyon. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Representative Roy Locoles ang babahala sa posibleng epekto sa resulta ng eleksyon kung hindi naman daw buong-buong may sasagawang automated counting. Pero ayon sa COMELEC, naniniguro lang sila kaya pinaghahandaan din nila ang manual count. Darito ang report ni Ivan Mayrina. Ako si Fidel Valdez Ramos. Taong 1992 tinalo sa presidential elections si Fidel Valdez Ramos si Miriam Defensor Santiago. Pero ang tagumpay na yan, nakamtan sa pamamagitan ng lamang na wala pa sa 1 milyong boto. 3.9 percentage points lang ang winning margin ni FVR kay Santiago. Naulit muli ang makapigil hiningang karera noong taong 2004 nang kalabanin ng bating aktor na si Fernando Poe Jr. ang iniluklok na Pangulo ng pangalawang People Power Revolution, si Gloria Macapagal Arroyo. Tinalo ng ekonomista ang artista, pero ang winning margin, 3.5 percentage points lang. At sa itinatakbo ng mga survey ngayon, hindi raw malayong mauna